Sa likod ng marangyang mansyon at bilyong yaman ng pamilyang Del Fuego, isang bata ang tahimik na nilalamon ng pang-aabuso at kapabayaan. Habang ang ama ay bulag sa kapangyarihan at ang madras ay unti-unting ipinapakita ang kalupitan, isang lihim na plano ng pagdukot ang nagsimulang gumalaw. Ngunit kapag ang kayamanang ipinagmamalaki ay naging dahilan ng pagkawala ng isang inosenteng buhay, ano nga ba ang tunay na halaga ng tinatawag na mana? Handa na ba ang inyong mga puso? Sa likod ng matatayog na pader at kumikinang na mga gati, may mga pamilyang nabubuhay sa karangyaan na kinaiinggitan ng marami. Ngunit ano nga ba ang mga lihim na itinatago sa loob ng mga mansyon na ito? Sabi nila, ang pinakamalaking kayamanan daw ay ang pamilya. Pero paano kung ang mismong yaman na iyong pinaghirapan ang maging dahilan para unti-unting mawala sa'yo ang tunay mong kayamanan? Halina't pakinggan natin ang kwentong pinamagatang Ang Tunay na Pamana. Isang panibagong pasa. Iyon ang unang bumungad kay Yaya Nena nang umagang iyon habang tinutulungan niyang magbihis si Angela o mas kilala sa palayaw na Gia. Isang madilim na marka, kulay ube, sa maputi at makinis na braso ng 6 na taong gulang na bata. Hindi ito kalakihan, ngunit sa liit ng braso ni Gia, tila isa itong malaking mantsa sa isang puting tela. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ng bata. Gia, apo, ano na namang nangyari dito? Malambing niyang tanong, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Umiling lang ang bata. Ang mga mata nitong malalaki at bilugan na dati puno ng kislap ay mailap. Nakayuko ito, ang mahabang buhok ay tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Hindi ito umiyak, hindi na ito umiiyak sa mga ganitong pagkakataon. At iyon ang mas lalong nagpapakaba kay Yaya Nena. Ang isang bata na natutong kimkimin ng sakit ay isang batang natutong matakot ng lubos. Kumuha si Yaya Nena ng kaunting aceite de manzanilla mula sa botelya sa ibabaw ng tokador at marahang ipinahid sa pasa. Napapikit si Gia, napakagat sa kanyang labi, ngunit wala pa ring salitang lumabas mula rito. Para itong isang munting ibon na may bali ang pakpak, buhay, ngunit hindi na makalipad. Masakit ba, apo? Bulong niya. Muling umiling si Gia. Sige na, mag-almusal na tayo. Nagluto ang yaya ng paborito mong pancake, sabi ni Nena, pinipilit pasiglahin ang kanyang boses. Ngunit ang lahat ng sigla sa silid tulugan na yon ay biglang naglaho nang bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel Vicencio del Fuego. Sa kanyang suot na sutlang roba at sa perpektong ayos ng kanyang buhok kahit bagong gising, mukha siyang isang diwata. Ngunit para kay Yaya Nena, ang malamig na aura nito ay parang isang masamang panaginip. Good morning, my sweet Angela, sabi ni Isabel. Ang ngiti ay nasa kanyang mga labi, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at hinalikan ang tuktok ng ulo ni Gia. Are you ready for school? Naramdaman ni Yaya Nena ang paghigpit ng hawak ni Gia sa kanyang palda. Opo, Tita Isabel, sagot ng bata. Ang boses ay halos hindi marinig. Good. Tumingin si Isabel kay Yaya Nena. Ang mga mata nito ay matalim, parang kayang-kayang basahin ang anumang nasa isip niya. Yaya, pakibilisan. Baka malate si Gia. Ayokong isipin ng mga guro niya na nagiging pabaya tayo sa kanya. May diin ang huling mga salita. Isang babala. Tumango na lamang si Yaya Nena at inalalayan si Gia na tumayo. Habang nag-aalmusal, sinubukan ni Yaya Nena na pasayahin si Gia. Ngunit ang bawat ngiti ng bata ay pilit. Ang bawat subo ng pancake ay tila walang lasa. Nakaupo si Isabel sa kabisera ng mesa, nagbabasa ng isang fashion magazine, ngunit ramdam na ramdam ni Yaya Nena ang bawat pagmamasid nito. Pagkatapos, nangyari ang isang maliit na aksidente. Sa pag-abot ni Gia sa baso ng orange juice, sumabit ang kanyang kamay at natapon ito. Kumalat ang malamig na likido sa mamahaling Persian rug sa sahig.
Nakita ni Yaya Nena ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Ang pekeng ng ngiti ay naglaho. Napalitan ng isang saglit na pag-igting ng kanyang panga. Ngunit mabilis itong ngumiti muli. "Oh, clumsy girl," sabi ni Isabel sa boses na sobrang tamis. "It's okay, sweetie. Accidents happen. Yaya, linisin mo na lang." Tumayo ito. "Halika, Gia. Akyat muna tayo sa playroom. May ibibigay ako sa'yo." Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Gia. Nakita ni Yaya Nena ang takot sa mga mata ng bata. "Yaya?" Mahinang tawag ni Gia. Nagmamakaawa. "Ako na ang bahala dito, Yaya." Matigas na sabi ni Isabel at hinila nito si Gia palabas ng dining hall. Naiwan si Yaya Nena na nakaluhod sa sahig. Pinupunasan ang natapong juice, ngunit ang atensyon niya ay nasa hagdanan. Ilang saglit lang, narinig niya ang pagsara ng pinto ng playroom at pagkatapos, isang pigil na hikbi. Isang sigaw na pinipilit patahimikin. Napapikit si Yaya Nena. Ang puso niya'y dinudurog. Gabi na nang umuwi si Santiago del Fuego. Ang amoy ng mamahaling pabango at ng pagod mula sa maghapong trabaho ay kasama niyang pumasok sa mansyon. Naabutan niya si Yaya Nena na nag-aayos sa sala. "Yaya, si Gia?" tanong niya habang niluluwagan ng kurbata. "Nasa kwarto na po, Sir Santi. Natutulog na po," sagot ni Yaya Nena. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. "Sir, may kailangan po sana akong sabihin sa inyo." Ngunit bago pa niya madugtungan ang sasabihin, bumaba si Isabel mula sa hagdan. Nakangiti. "Darling, you're home." Sinalubong niya ng halik si Santi. "Kumusta ang araw mo? I'm sure pagod na pagod ka." "Parang binugbog ako ng 10 tao." Biro ni Santi. Niyakap ang asawa. "Naging mabait ba ang prinsesa ko ngayon?" "Well," tumingin si Isabel kay Yaya Nena bago ibinalik ang tingin kay Santi. "She had her moments, alam mo na. Medyo matigas ang ulo ngayon. I think she's still acting out dahil sa, alam mo na. Pero I handled it." Tumango si Santi. Mukhang kontento na sa sagot. Pumasok siya sa silid ni Gia. Nakita ni Yaya Nena mula sa siwang ng pinto kung paano nito hinalikan sa noo ang natutulog na anak. Inayos ang kumot at pagkatapos ay lumabas na, isinarado ang pinto. Hindi man lang nito napansin ang pamumula sa pisngi ng bata. Hindi man lang nito napansin na kahit sa pagtulog, may bakas ng luha sa mga pilik mata nito. Nawalan ng lakas ng loob si Yaya Nena. Paano niya sasabihin sa isang amang pagod at bulag sa pagtitiwala sa kanyang asawa? Kinabukasan, habang naghahanda siya para sa isa na namang araw, nagpasya si Yaya Nena. Hindi na pwedeng ito. Kahit anong mangyari, kakausapin niya si Santi ngayong gabi. Isusugal niya ang lahat para sa kaligtasan ni Gia. Ngunit hindi na dumating ang gabing iyon para sa kanya. Habang nag-aayos siya ng sarili niyang gamit sa kanyang maliit na silid, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel. Walang katok, walang paalam. May hawak itong isang makapal na puting sobre. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. "Panahon na para magpahinga ka na, Yaya," sabi ni Isabel. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. Inilapag nito ang sobre sa ibabaw ng kanyang kama. "Eto, malaking tulong na ito para sa pamilya mo sa probinsya. Huwag ka nang babalik." Ang pag-alis ni Yaya Nena ay nag-iwan ng isang maliit na espasyo ng katahimikan sa mansyon ng mga Del Fuego. Isang katahimikang hindi nagustuhan ni Santiago. Para sa kanya, isa itong abala. Isang biglaang pagbabago sa maayos na sistema ng kanyang tahanan. "Biglaan naman yata, Isabel," sabi niya sa asawa isang umaga habang nagkakape. Nasa harapan niya ang mga blueprint para sa Del Fuego Towers, isang proyektong magiging korona ng kanyang imperyo. Ngunit ang isip niya ay nasa matandang Yaya, ni hindi man lang nakapagpaalam ng maayos. Inayos ni Isabel ang pagkakalagay ng bulaklak sa florera sa gitna ng kanilang mesa. Ang bawat kilos niya ay may halong grasya at kontrol.
I know, darling. Nagulat din ako. Pero anong magagawa natin? May biglaang emergency daw sa pamilya niya sa probinsya. I gave her a generous bonus of course, para hindi na niya poproblemahin ang pera. Tumango si Santi, tila kontento na sa paliwanag. Iyon ang isa sa mga hinahangaan niya kay Isabel, ang kakayahan nitong ayusin ang mga gusot nang hindi siya naiistorbo. Mabilis niyang ibinalik ang atensyon sa mga blueprint. May $1 bilyong na kontrata siyang kailangang makuha. Ang pag-alis ng isang katulong ay isang maliit na bagay kumpara doon. Ngunit sa mga sumunod na araw, napansin niya ang pagbabago kay Gia. Isang hapon, umuwi siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Dala ang isang laruang helicopter na ipinangako niya sa anak. Naabutan niya itong nakaupo sa sofa, nakatingin lang sa kawalan. Ang paborito nitong palabas sa TV ay nag-iingay sa harapan nito, ngunit tila hindi nito naririnig. "Princess!" tawag ni Santi. Itinaas ang laruan. "Look what Daddy brought for you." Tumingin sa kanya si Gia. May konting kislap sa mga mata nito, ngunit mabilis iyong nawala. "Wow, Daddy," sabi nito sa isang boses na walang buhay. Sinubukan nitong ngumiti, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Umupo si Santi sa tabi niya. "Halika, paliparin natin sa garden." Umiling si Gia. "I'm tired, Daddy. Pwede po bang matulog na lang ako?" Kumunot ang noo ni Santi. 4:00 pa lang ng hapon. "Pagod ka na agad? Hindi ka man lang ba naglaro?" "Naglaro po," sagot ng bata, habang humihikab. "Pero inaantok na po talaga ako." Pinanood ni Santi ang kanyang anak, na dahan-dahang umakyat ng hagdan. Walang sigla, walang enerhiya. Ang batang dati tumatakbo para salubungin siya sa pinto ay para na ngayong isang anino. May kung anong kurot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang pagkabalisa. Ang pagkabalisa na yon ay mas lalong lumaki kinabukasan. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang board meeting nang tumunog ang kanyang personal na telepono. Numero ng eskwelahan ni Gia. Agad siyang nag-excuse at sinagot ito. "Mr. Del Fuego, this is Teacher Ann," sabi ng boses sa kabilang linya. "I'm calling about Gia. Napapansin po kasi namin for the past few days, lagi siyang inaantok sa klase. Kanina po, nakatulugan na niya ang storytelling time natin." Napatayo si Santi. "Ano? May sakit ba siya? Nilalagnat?" "Wala naman po. Matamlay lang talaga. We're just concerned. Baka po kulang siya sa tulog." Nang gabing iyon, hinarap niya si Isabel. Ang lahat ng numero at plano para sa Del Fuego Towers ay nabura sa kanyang isip. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kanyang anak na natutulog sa eskwelahan. "Isabel, may problema." Tumawag ang teacher ni Gia. Seryosong sabi ni Santi. Nakaupo si Isabel sa vanity mirror, tinatanggal ang kanyang makeup. Tumingin ito sa kanya mula sa salamin. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Oh no, what happened?" Ikinuwento ni Santi ang sinabi ng guro. Pagkatapos niyang magsalita, bumuntong hininga si Isabel, isang tunog ng pagod at pag-aalala. "I knew it," malungkot na sabi nito. "Santi, I think she's really depressed about Yaya Nena leaving. Sobrang close sila, di ba? I tried talking to her, pero isinasara niya ang sarili niya sa akin." Humina ang puso ni Santi. Kasalanan niya ito. Masyado siyang naging abala. Pero, pagpapatuloy ni Isabel, tumayo ito at lumapit sa kanya. "I didn't just stand there. Dinala ko na siya sa pediatrician natin kahapon." "At anong sabi?" Normal daw sa bata ang maapektuhan ng biglaang pagbabago. But to help her cope, the doctor prescribed her some special vitamins. Pumunta si Isabel sa kanyang drawer at kumuha ng isang maliit na bote. Mukha itong mamahalin at lehitimo na may pangalan ng isang kilalang brand. Ito, pampaboost daw ng appetite at para maging mahimbing ang tulog niya sa gabi para hindi na siya antukin sa umaga. Kinuha ni Santi ang bote. Nabasa niya ang etiketa.
Vitamax Kids Forte. Mukhang ordinaryong bitamina. Naramdaman niya ang paghupa ng kanyang kaba. Isabel had handled it. Naunahan na naman siya nito sa pag-iisip. Salamat, Isabel. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Sinserong sabi ni Santi, hinawakan ng kamay nito. Ngumiti si Isabel, isang ngangiting puno ng pag-unawa. Ano ka ba? Responsibilidad ko si Gia. Mahal na mahal ko ang batang yan. Makalipas ang ilang araw, sa isang social gathering na dinaluhan nila, narinig ni Santi ang usapan ng kanyang asawa at ng mga kaibigan nito. I can't imagine, Isabel. Ang hirap maging stepmom sa isang batang may issues, sabi ng isang socialite. It's a challenge, I admit. Sagot ni Isabel, ang boses ay puno ng kababaang loob. Gia is a sweet girl, pero may pinagdadaanan siya. Ang kailangan lang niya ay patience at extra love. I'm doing my best to be the mother she needs. Pinanood ni Santi ang kanyang asawa, napapaligiran ng mga taong humahanga sa katatagan nito. Isang alon ng pasasalamat ang bumalot sa kanya. Sa gitna ng lahat ng stress sa trabaho, mayroon siyang isang perpektong asawa na inaayos ang lahat sa kanilang tahanan. Ang anumang natitirang pagdududa sa kanyang isip ay tuluyan ng naglaho. Nang gabing iyon, bago matulog, dumaan siya sa silid ni Gia. Nakita niya ang bote ng bitamina sa bedside table nito. Maayos ang lahat. Mapagkakatiwalaan si Isabel. Makakatulog na siya ng mahimbing at bukas, babalik na ang kanyang focus sa kung saan ito dapat naroroon, sa Del Fuego Towers. Ngunit sa kabilang banda ng mansyon, sa dating silid ni Yaya Nena, may isang bagay na naiwan. Isang lumang cellphone na nakasuksok sa ilalim ng mga damit sa huling drawer. Bigla itong umilaw at nag-vibrate. Isang text message siyang lumitaw sa nakalock na screen mula sa isang kaibigan ni Nenang nurse sa probinsya. Hindi ito nabasa ni Santi. Hindi ito nabasa ni Isabel. Nakatago ito sa dilim. Isang digital na bomba na naghihintay ng tamang oras para sumabog. Ang nakasulat, Nena, pinacheck ko yung gamot. Hindi ito vitamins. Pampakalma ito na may side effect delikado sa bata. Para kay Isabel Vicencio, ang kontrol ay lahat. Kinokontrol niya ang kanyang anyo, ang kanyang mga salita, ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa publiko. Kinokontrol niya ang takbo ng mansyon, ang opinyon ng mga kaibigan niya, at higit sa lahat, ang pananaw ng kanyang asawang si Santiago. Ang buong buhay niya ay isang maingat na pagtatanghal at siya ang perpektong bida. Kaya nang matagpuan niya ang luma at naiwang cellphone ni Yaya Nena, habang ipinapalinis ang dating silid nito, isang maliit na tinik ng inis ang kanyang naramdaman. Isa itong piraso ng nakaraan na hindi niya nakontrol dahil sa kuryosidad at sa pagnanais na tuluyang burahin ang lahat ng bakas ng matanda. Ipinahanap niya ang charger nito. Nang umilaw ang screen, ang tinik ay naging isang matalim na punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Doon, sa ibabaw ng screen, ay ang mensahe. Nena, pinacheck ko yung gamot. Hindi ito vitamins. Pampakalma ito na may side effect. Delikado sa bata. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang gulugod. Ang mga daliri niyang laging perpekto, ang pagkakamanicure, ay nagsimulang manginig. Biglang nanikip ang kanyang dibdib na para bang may isang kamay na humihigpit sa kanyang lalamunan. Ang ebidensya. Ang katibayan ng kanyang kasalanan ay nasa kanyang mga kamay, kumikinang na parang isang bomba. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kontrol. Ang tanging naramdaman niya ay purong takot. Isang takot na magbabalik siya sa dati. Sa buhay na walang yaman, walang kapangyarihan, walang Santiago del Fuego, ang kanyang unang reaksyon ay primitive. Itinaas niya ang cellphone at ibinagsak ito ng buong lakas sa marmol na sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nababasag na salamin sa tahimik na silid, ngunit hindi pa siya nakontento.
Paulit-ulit niya itong tinapakan gamit ang takong ng kanyang sapatos. Dinudurog ang bawat piraso hanggang sa ito'y maging alikabok na lamang. Humihingal siya. Ang dibdib ay tumataas baba. Ang perpektong ayos ng buhok ay bahagyang nagulo. Ang pader ay unti-unting lumalapit sa kanya. Ang pag-alis ni Yaya Nena ay hindi sapat. Ang pagiging matamlay ni Gia ay napapansin na. Ang mensaheng iyon, maaaring may iba pang nakakaalam. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang pabilisin ang lahat. Kinuha niya ang kanyang sariling telepono. Ang mga daliri nanginginig pa rin habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang contacts. Rico. Sagutin mo! Sagutin mo! Walang kwenta! Bulong niya sa sarili. Sa pangatlong ring, isang garalgal na boses ang sumagot. Ate, napatawag ka? Nasaan ka, Rico? Malamig at madiin niyang tanong, wala nang bakas ng pag-aalala ng isang kapatid. Nandito lang. Sa may Pasay, ate. Kung tungkol to sa utang ko. Hindi ako tatawag para lang sa walang kwenta mong utang. Putol ni Isabel. Makinig ka sa akin at makinig kang mabuti. Kailangan kita ngayon. Ate, gipit talaga ako ngayon. Yung mga pinagkakautangan ko, hinahabol na ako. Kaya nga kita tinawagan tanga. Sigaw ni Isabel, halos pabulong. Gusto mo bang mabayaran lahat ng utang mo? Gusto mo bang makatikim ng buhay na hindi mo pa nararanasan? Gawin mo ang ipapagawa ko sa'yo at lahat ng problema mo mawawala. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Ano ba yan, ate? Ayoko ng gulo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Isabel. Ang buong buhay mo ay isang malaking gulo, Rico. Ako ang solusyon. Ito na ang huling pabor na hihingin ko sa'yo. Pagkatapos nito, tapos na. Magbihis ka ng maayos. Pumunta ka rito sa bahay bukas ng umaga. May ipapakilala ako sa'yo. Kinabukasan, isang bagong tauhan ang lumitaw sa mansyon ng mga Del Fuego. Si Rico Vicencio, nakasuot ng plansadong polo shirt na halatang hiniram lang at pantalong medyo luma na. Sa tulong ng pag-arte na itinuro ni Isabel, nagmukha siyang isang probinsyanong nahihiya na naghahanap ng anumang trabaho para makatulong sa pamilya. Darling, malaming nasabi ni Isabel kay Santi habang nag-aalmusal sila. This is my cousin Rico. Medyo nagkaproblema lang sila sa probinsya, kaya naisip ko, baka pwede natin siyang tulungan. Kahit anong maliit na trabaho lang sana. Tiningnan ni Santi si Rico mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang isang binatang nakayuko, magalang, at mukhang desperado. Para kay Santi, na sanay sa mga dambuhalang problema sa negosyo, ito ay isang simpleng bagay. Of course, sabi ni Santi, we can always use an extra hand. Pwede siyang maging temporary security detail dito sa village para may dagdag na mata na nagbabantay sa paligid. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Isabel sa kanyang asawa. Thank you, darling. You're the best. Pagkatapos ay binalingan niya si Rico. Ang mga matay nagbibigay ng isang malinaw na mensahe. Narinig mo yon, Rico? Magpasalamat ka sa Tito Santi mo. Salamat po, Sir Santi. Maraming salamat po. Halos mautal na sabi ni Rico na para bang nabigyan ng isang milagro. Nang gabing iyon, nang si Santi ay abala na sa kanyang study room, nagkaroon ng pagkakataon si Isabel. Dinala niya si Rico sa isang tour sa buong mansyon, ngunit hindi ito isang ordinaryong paglilibot. Ito ang CCTV control room. Sabi niya sa mahinang boses, itinuturo ang mga monitor. May blind spot dito sa may likod ng garden, malapit sa service gate. Ang mga gwardiya ay nag-iikot kada 30 minuto, laging eksakto. Ipinakita niya ang schedule ni Gia na nakadikit sa ref. 8:00 ang pasok niya sa eskwela, 3:00 ang uwi. Laging si Mang Cardo ang driver. Simple lang ang ruta, walang palya. Bawat salita ni Isabel ay malamig, kalkulado, at walang emosyon. Para siyang isang general na naglalatag ng plano ng digmaan sa kanyang sundalo.
Tumingin si Rico sa kanya. Ang mukha ay namumutla. Ate, sigurado ka ba dito? Hinawakan ni Isabel ang braso ng kapatid. Mahigpit. Wala ka ng urungan, Rico. Kasama na kita dito. Ang perpektong pagkakataon ay dumating makalipas ang 2 araw. Sa hapunan, masayang ibinalita ni Santi ang isang malaking tagumpay. Nakuha natin. Ang Del Fuego Towers itutuloy na. Masayang sabi niya. Kailangan kong lumipad papuntang Cebu sa Lunes para i-finalize ang kontrata. 2 araw lang ako doon. This is it, Isabel. This will seal our legacy. Habang nagsasalita si Santi, hindi ang legacy ng Del Fuego ang nasa isip ni Isabel. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang 2 araw. 2 araw na wala si Santi. 2 araw para isagawa ang plano. Ang tadhana mismo ang nagbigay sa kanya ng hudyat. Ngumiti siya ng buong tamis sa kanyang asawa. Congratulations, darling! I'm so proud of you! Bago umakyat si Santi sa kanilang silid, tinawag ni Isabel si Rico sa isang sulok. Kumuha siya ng isang litrato mula sa kanyang wallet. Isang litrato ni Gia na nakangiti. Kuha noong kaarawan nito. Inabot niya ito sa kapatid. Pagkatapos nito, bulong niya, ang hininga ay malamig at puno ng pangako. Wala nang sagabal sa atin. Tayo na ang magiging tunay na pamilya. Wala si Daddy. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Gia pagkagising niya. Ang malaking kama ni Daddy ay maayos pa rin, hindi nagalaw. Amoy pabango pa rin ni Daddy ang unan, pero wala siya. Sabi ni Tita Isabel, nasa Cebu daw si Daddy para sa isang mahalagang trabaho. Babalik din daw kaagad. Pakiramdam ni Gia, laging may mahalagang trabaho si Daddy. Ang umagang yon ay parang isang panaginip. Ang mga kulay sa paligid niya ay tila mas matingkad, pero ang mga tunog ay mahina, parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Pagkatapos niyang inumin ang bitamina na ibinigay ni Tita Isabel kasama ng gatas, naramdaman na naman niya ang pamilyar na antok. Ang katawan niya ay parang bulak, magaan ngunit mabigat. Gia, sweetie, sabi ni Tita Isabel. Ang boses ay mas matamis pa kaysa sa pancake na nasa plato niya. May sorpresa ako sa'yo. Sinubukan ni Gia na magpakita ng sigla. Ano po yun, tita? We're going to a new playground. Isang secret playground na ikaw pa lang ang makakapunta. Nakangiting sabi nito. Playground. Dati, ang salitang iyon ay nagpapatakbo at nagpapatalon sa kanya sa tuwa. Ngayon, ang kaya lang niyang gawin ay tumango. Okay po. Nasa loob sila ng malaking itim na sasakyan. Si Mang Cardo, ang dati nilang driver, ay wala. Isang bagong mukha ang nagmamaneho. Isang lalaking hindi niya kilala. Si Tita Isabel ay katabi niya sa likod, abala sa pagpindot sa kanyang telepono. Paminsan-minsan ay humahaplos ito sa buhok ni Gia. Ngunit ang haplos na yon ay hindi nagbibigay ng init, kundi kilabot. Tita, malayo pa po ba? Mahinang tanong ni Gia. Ang kanyang mga pilik mata ay tila may nakasabit na mabigat na timbang. Gusto niyang matulog, ngunit may maliit na bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing kailangan niyang manatiling gising. Malapit na. Sweetie, matulog ka muna kung gusto mo, sagot ni Isabel nang hindi tumitingin sa kanya. Tumigil ang sasakyan sa isang liblib na kalsada, malayo sa kumikinang na mga ilaw ng Makati at sa matatayog na pader ng Dasmariñas. Walang playground dito. Ang nakikita lang ni Gia sa labas ng bintana ay mga tuyong damo at isang abandonadong gusali sa malayo. Bumukas ang pinto ng driver's seat. Bumaba ang lalaki at lumapit sa likod. Nang bumukas ang pinto sa tabi ni Gia, nanlaki ang kanyang mga mata. Kuya Rico? Bulong niya. Ito ang pinsan ni Tita Isabel na nakita niya sa bahay nitong mga nakaraang araw. Pero ang mukha ni Rico ngayon ay iba. Wala na ang mahiyain at magalang na ngiti. Ang kanyang mga mata ay balisa. Pawisan ang kanyang noo. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang pinto.
Gia, baba na, utos ni Isabel. Ang boses nito ay wala na ang tamis. Ito ay matigas, malamig at pinal. Pero tita, nasaan po ang playground? Ang boses ni Gia ay nagsimulang manginig. Ang antok na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang matalas na kaba. Huwag ka ng maraming tanong! Biglang sigaw ni Isabel. Hinawakan nito ang braso ni Gia sa mismong bahagi kung saan may pasa ang bata at pilit itong hinila palabas ng sasakyan. Aray, tita, nasasaktan po ako! Iyak ni Gia. Rico, kunin mo na siya. Dalhin mo na sa loob. Siguraduhin mong hindi siya makakawala, sabi ni Isabel habang itinutulak ang bata patungo sa kapatid. Binuhat ni Rico si Gia. Sinubukan ng bata na pumalag. Sinubukan niyang sumigaw, pero ang kanyang maliit na katawan ay walang laban. Ang boses niya ay tila nalulunod sa hangin. Daddy! Daddy! Tulong! Ngunit ang tanging tugon na nakuha niya ay ang marahas na pagtakip ni Rico ng isang mabahong tela sa kanyang bibig. Ang amoy ng chemical ay lalong nagpabilis sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang huling nakita ni Gia bago tuluyang magdilim ang lahat ay ang kanyang tita Isabel na nakatayo sa tabi ng sasakyan, malamig na pinapanood ang bawat galaw niya habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Nagising si Gia sa isang madilim na silid. Ang sahig ay semento at malamig. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na butas sa itaas ng pader. Masakit ang kanyang ulo at ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Narinig niya ang pagbukas ng isang kalawanging pinto. Pumasok si Rico. May dalang telepono. Gising ka na pala, sabi nito. Ang boses niya ay puno ng tensyon. Lumapit siya kay Gia at itinutok ang kamera ng telepono sa mukha ng bata. Kuya Rico, please. Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na po kay Daddy. Pagmamakaawa ni Gia, ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang maruming pisngi. Hindi sumagot si Rico. Pinindot niya ang screen at may tinawagan. Ate, gising na siya. Handa na. Ilang sandali pa, inilagay ni Rico ang telepono sa tapat ng mukha ni Gia at binuksan ang speakerphone. Ang boses ni Tita Isabel ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na silid. Iiyak ka, Gia, sabi ng boses sa kabilang linya. Iiyak ka ng malakas para marinig ng daddy mo. Sabihin mo sa kanya kung gaano ka natatakot. Sabihin mo sa kanya na kailangan kanyang iligtas. Tita, bakit niyo po ito ginagawa? Hikbi ni Gia. Gawin mo ang sinasabi ko, sigaw ni Isabel sa telepono. Kung hindi, hinding-hindi mo na makikita ang daddy mo kailanman. Nayakap ni Gia ang kanyang sarili. Ang dilim ng silid ay tila lalong kumapal. Sa bawat paghikbi niya, isang piraso ng kanyang pagkabata ang tila naglalaho. Sa murang edad na 6, naintindihan ni Gia ang isang masakit na katotohanan. Ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama ay ang mismong halimaw na kukuha sa kanya. Ang hangin sa loob ng penthouse conference room sa Cebu ay lasang tagumpay. Sa labas, ng floor-to-ceiling na bintana, ang tanawin ng syudad ay parang isang kumikinang na karpet na inilatag para sa paanan ni Santiago del Fuego. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang ballpen na nagkakahalaga ng ₱250,000. Sa isang pirma, ang Del Fuego Towers, isang proyektong nagkakahalaga ng $1 bilyon, ay opisyal nang sa kanya. Ang legacy niya ay sementado na. Itinaas niya ang kanyang baso ng champagne, ang mga ngiti at palakpakan ng kanyang mga business partner ay parang musika sa kanyang pandinig. To the future, deklara niya. Ang boses ay puno ng kapangyarihan at kumpiyansa. To Del Fuego Towers! To Del Fuego! Sagot ng lahat. Habang nagkakatuwaan, naramdaman ni Santi ang pag-vibrate ng kanyang personal na telepono. Isang hindi rehistradong numero. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin. Ngunit ngayon,
Sa tuktok ng kanyang tagumpay, pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang lahat. Baka isa lamang itong pagbati mula sa isang taong nakabalita na. Nag-excuse siya at lumayo ng kaunti. "Hello, Del Fuego speaking." Isang katahimikan. Pagkatapos, isang tunog na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Isang tunog na mas malakas pa sa lahat ng palakpakan at tawanan sa silid. Isang hikbi. Ang hikbi ng kanyang anak. "Daddy? Daddy? Gia, princess? Nasaan ka?" Halos pabulong na tanong ni Santi. Ang champagne glass ay halos madulas sa kanyang nanginginig na kamay. Ang ingay sa paligid niya ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang takot sa boses ng kanyang anak. Biglang nag-iba ang boses sa kabilang linya. Isang boses na magaspang, malamig, at walang emosyon. Parang boses ng isang makina. "Mr. Del Fuego, nakikinig ka bang mabuti? Nasaan ang anak ko? Anong ginawa niyo sa kanya?" Sigaw ni Santi, ang boses niya'y basag. "Buhay pa siya. Sa ngayon," sagot ng lalaki. "Kung gusto mo siyang makitang buhay ulit, maghanda ka ng 50 milyong piso. Cash, walang pulis, walang sinuman. Tatawag kami ulit para sa instructions. Isang maling galaw, ibabalik namin sa'yo ang anak mo. Piraso-piraso." Click. Natapos ang tawag. Nabitawan ni Santi ang kanyang baso. Bumagsak ito sa mamahaling sahig at nabasag, kasabay ng pagbasag ng kanyang perpektong mundo. Ang lahat ng tao ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga masayang mukha ay napalitan ng pagkalito. Ngunit hindi na sila nakikita ni Santi. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Gia. "Santi, are you okay?" Tanong ng isa sa mga partner niya. Hindi siya sumagot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadial ang numero ni Isabel. Sa pangalawang ring, sumagot ito. "Hello, darling. How did it—" "Isabel!" Putol ni Santi. Ang boses niya'y puno ng sindak. "Si Gia. Nasaan si Gia?" Narinig niya ang isang matinis na sigaw sa kabilang linya. Isang perpektong pag-arte ng isang ina na sinasaksak sa puso. "Ano? Anong nangyayari, Santi? Kasama ko lang siya kanina papuntang playground. Oh my God, anong nangyari sa anak natin?" Ang bawat salita ay puno ng histeryang nagpapatunay ng kanyang inosente. Kinuha nila siya, Isabel. Kinuha nila ang anak natin. Ang biyahe papuntang airport ang pinakamabilis at pinakanakakabaliw na biyahe sa buhay ni Santi. Iniwan niya ang lahat, ang kontrata, ang mga partner, ang $1 billion na tagumpay. Lahat ng yon ay basura. Wala iyong halaga. Sa loob ng private jet pabalik ng Maynila, mag-isa lang siya sa katahimikan. Ngunit ang isip niya ay napuno ng ingay. Ang ingay ng pagsisisi. Naalala niya ang isang gabi. Ipinapakita sa kanya ni Gia ang isang drawing. Isang larawan ng 3 tao na magkakahawak kamay. Isang malaking lalaki, isang maliit na babae, at isang babae na may pakpak ng anghel sa likod. "Daddy, look!" Sabi noon ni Gia, ang mga matay nagniningning. "It's you, me, and Mommy Maricel." Sabi ni Yaya Nena, angel na daw siya ngayon, kaya binabantayan niya tayo. Pero ano ang ginawa niya? Nasa kalagitnaan siya ng isang conference call patungong Hong Kong. Iginilid niya ang drawing. "That's beautiful, princess." Sabi niya. Ang atensyon ay nasa boses na naririnig niya sa earpiece. "Pakita mo muna kay Tita Isabel, okay? Daddy is just closing a very, very important deal." Ang importanteng deal na yon, ang $1 billion na yon, ang mga toreng itatayo niya. Lahat ng yon ay parang mga multo na ngayon. Tinatawanan siya sa loob ng eroplano. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na bintana at napapikit. Ang luha na matagal nang hindi niya naramdaman ay nagsimulang tumulo. Hindi para sa nawalang kontrata, kundi para sa isang drawing na hindi niya pinansin. Paglapag ng eroplano sa private hangar sa Maynila, isang eksena ng kontroladong kaguluhan
ang sumalubong sa kanya. Naroon si Isabel, ang mukha ay namumugto sa pag-iyak. Ang perpektong ayos ay nagulo. Tumakbo ito at yumakap sa kanya. Ang katawan ay nanginginig. Santi! Oh God! Santi! Ang anak natin! Hikbi nito sa kanyang dibdib. Niyakap niya ito pabalik, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Isang lalaking may seryosong mukha, nasa mga 40 anyos, ang lumapit sa kanya. Mr. Del Fuego, I'm Detective Roy Cruz. We're handling the case. Pagpapakilala nito. Ang boses niya ay kalmado, isang maliit na isla ng kaayusan sa gitna ng karagatan ng kaguluhan ni Santi. Bumitaw si Santi sa pagkakayakap kay Isabel. Tiningnan niya ang detective. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at desperasyon. Don't just stand there. Find my daughter. Gamitin niyo ang lahat ng resources niyo. We are doing everything we can, sir. Mahinahong sagot ni Detective Cruz. But we need your help. Kailan niyo po huling nakausap si Gia? Ang simpleng tanong ay parang isang suntok sa sikmura ni Santi. Ang huli nilang pag-uusap, ang drawing. This morning, before I left for Cebu, halos pabulong niyang sagot. I was busy. Pumatak muli ang mga luha ni Isabel. Kasalanan ko to, detective. Sabi nito sa basag na boses, isinisiksik ang sarili sa tabi ni Santi. Sinabi ko sa kanya na may sorpresa ako, isang bagong playground. I just wanted to make her happy habang wala si Santi. Iniwan ko siya sa driver para bumili lang ako ng tubig saglit sa convenience store. Pagbalik ko, wala na sila. Wala na ang sasakyan. Wala na si Gia. Ang kwento ay perpekto. Bawat detalye ay nagpinta ng isang larawan ng isang mapagmahal na stepmother na biktima ng isang malagim na pangyayari. May mga kaaway po ba kayo, sir? Tanong ng detective. Ibinaling ang atensyon kay Santi. Anyone who might want to hurt you through your daughter? Napatawa si Santi ng isang tawang walang saya. Detective, I run a billion-dollar empire. The list of my enemies is longer than your list of suspects. Ito ang sagot na inaasahan at gusto ni Isabel na marinig ng lahat. Isang perpektong tabing. Ilang oras ang lumipas. Ang mansyon ng mga Del Fuego, na dati isang simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay naging isang war room. Puno ito ng mga pulis na nagtatanong, mga technician na kumukuha ng fingerprints, at ang mabigat na katahimikan ng paghihintay. Isang batang opisyal ang lumapit kay Detective Cruz at bumulong. Sir, we found the car. Abandoned sa isang eskinita sa Tondo. Malinis, walang prints, parang pinunasan ng husto. Sinuri namin ang CCTV sa lugar kung saan daw huminto si Ma'am Isabel. Walang record na bumaba siya o pumasok sa convenience store. Narinig ni Santi ang usapan. Hinarap niya ang detective. What does that mean? The kidnappers are professionals, Mr. Del Fuego. Sabi ni Detective Cruz, ang mukha ay seryoso. Alam nila kung paano magtago ng bakas, masyadong malinis. Ang salitang malinis ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Santi. Ang pakiramdam ng pagiging walang kapangyarihan ay unti-unting kumakain sa kanya. Ang lahat ng pera niya, ang lahat ng koneksyon niya, ay walang silbi laban sa isang kalaban na hindi niya nakikita. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Santi sa kanyang study, nakatingin sa kawalan, pumasok si Detective Cruz. Wala pa rin, Mr. Del Fuego. Naghihintay pa rin tayo ng kanilang tawag. Napahilamos si Santi sa kanyang mukha. This is a nightmare. Tumayo ang detective sa harap ng kanyang mesa. Tinitigan siya nito, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ama. Mr. Del Fuego, sabi nito sa isang boses na mas mababa at mas seryoso. Sa 20 taon ko sa serbisyo, marami na akong nakitang kidnapping cases. Ang pagkakidnap na ito ay masyadong malinis. Tila may kaalaman ang gumawa nito mula sa loob. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang mahabang, walang katapusang gabi. Ang mansyon ng mga Del Fuego
ay naging isang malamig at tahimik na lugar. Ang karangyaan nito ay nagsisilbing isang malupit na paalala sa kung ano ang nawawala. Ang bawat pagtunog ng telepono ay nagdudulot ng panibagong pag-asa na agad ding namamatay kapag nalamang hindi ito ang hinihintay na tawag. Ang imbestigasyon ng mga pulis ay unti-unting humihina, napupunta sa isang dead end. Walang bagong lead, walang bagong ebidensya. Tila ang mga kidnapper ay nilamon ng lupa, kasama ang 50 milyong piso na hinihingi nila. Si Santiago ay parang isang leon na nakakulong sa isang gintong hawla. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang itim na kape at ang nag-aalab na pagnanais na mahanap ang kanyang anak. Si Isabel, sa kabilang banda, ay ginagampanan ng papel ng isang nagluluksa at nag-aalalang asawa ng perpekto. Lagi siyang nasa tabi ni Santi, nag-aalok ng tsa, ng yakap, ng mga salitang pampalubag loob. "Santi, darling, kailangan mong magpahinga," sabi nito isang gabi, habang nakatayo si Santi sa harap ng bintana, nakatingin sa madilim na hardin. "This is not your fault. Hindi ko kasalanan." Napaharap si Santi. Ang kanyang mga mata ay pula sa puyat at galit. "Kung hindi dahil sa pera ko, kung hindi dahil sa posisyon ko, hindi mangyayari ito. Ako ang target nila, Isabel. At si Gia ang ginamit nilang bala." Lumapit si Isabel at hinaplos ang kanyang braso. "Shh! Huwag mong isipin yan. Mahahanap din natin siya. Magtiwala ka sa mga pulis." Ngunit ang mga salita ni Isabel na dati nagpapakalma sa kanya ay tila wala ng epekto. May kung anong mali. May kung anong hindi tama. Sa gitna ng perpektong pag-aalala nito, may isang lamig na nagsisimulang maramdaman ni Santi. Magtiwala? Mapakla siyang tumawa. 2 araw na, Isabel. 2 araw na silang walang nakikita. Paano ako magtitiwala? Umiwas siya sa haplos nito at naglakad papunta sa kanyang study. Isinara niya ang pinto. Nais na mapag-isa. Ang mga salita ni Detective Cruz ay bumalik sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Masyadong malinis. Tila may kaalaman ang gumawa nito mula sa loob. Mula sa loob. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Kung walang makitang bakas, ang mga pulis sa labas, marahil ang bakas ay nasa loob. Naglakad siya papunta sa security room ng mansyon. Isang silid na puno ng mga monitor. Ipinapakita ang bawat anggulo ng kanyang pag-aari. Umupo siya sa harap ng console at nagsimulang mag-rewind. Hindi sa araw ng kidnapping, kundi sa mga araw bago iyon. Pinanood niya ang mga paulit-ulit na eksena ng kanilang buhay. Si Isabel na nag-eehersisyo sa hardin, ang pagdating at pag-alis ng mga delivery van, ang mga hardinero na nagdidilig ng mga halaman. Lahat ay normal, lahat ay nasa ayos. Pagod na siya. Gusto na niyang sumuko. Ngunit may isang bagay na nagtulak sa kanya na magpatuloy, ang imahe ng kanyang anak. At doon, nakita niya ito. Isang maliit na sandali. Isang eksenang hindi niya pinansin noon. Ang huling umaga ni Yaya Nena sa mansyon. Nakita niya sa monitor ang sarili niya na nagmamadaling lumabas ng pinto. May kausap sa telepono. Sa likod niya, nakita niya si Yaya Nena na humabol. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. May sinubukan itong sabihin. Ibinuka nito ang bibig. Ngunit bago pa man may lumabas na salita, si Isabel ay biglang lumitaw mula sa gilid. Ngumiti ito ng matamis. Inakbayan si Yaya Nena at may ibinulong dito. Ang ngiti ni Isabel ay perpekto, ngunit ang kilos ay mabilis, epektibo at pinal. Tila nito hinarang ang matanda. Nakita ni Santi ang pagkabigo sa mukha ni Yaya Nena bago ito tuluyang tumalikod. Paulit-ulit na ni-rewind ni Santi ang eksenang yon. 5 segundo lang. Ngunit sa 5 segundong yon, nakita niya ang lahat. Isang desperadong pagtatangka, isang mabilis na pagharang,
isang sikreto. Agad niyang tinawagan ng agency na pinagkuhanan nila kay Yaya Nena. Ngunit nabigo siya. I'm sorry, Mr. Del Fuego, but due to our privacy policy, we cannot disclose our former employees' personal information. Ibinaba niya ang telepono, puno ng pagkadismaya. Ngunit hindi siya sumuko. Nag-isip siya. Sino pa ba ang maaaring makaalam? Sino ang nakakakita sa lahat ng pumapasok at lumalabas sa village? Ang mga gwardiya. Naalala niya si Mang Edgar, isang matandang gwardiya na nagretiro 2 buwan na ang nakalipas. Mabait ito at palakaibigan. Ginamit ni Santi ang kanyang mga koneksyon para hanapin ang address nito. Pagkalipas ng 1 oras, nagmamaneho na siya papunta sa isang maliit na subdivision sa Taguig. Naabutan niya si Mang Edgar na nag-aalaga ng mga manok sa bakuran nito. Nagulat ito nang makita siya. Sir Santi, anong ginagawa niyo po rito? Napanood ko po sa balita. Ang anak niyo, nakikiramay po ako. Mang Edgar, kailangan ko ang tulong niyo. Diretsong sabi ni Santi. Naalala niyo po ba si Yaya Nena? Ang yaya ni Gia? Tumango si Mang Edgar. Opo, sir. Mabait na matanda yon. Bakit po? Noong araw na umalis siya, napansin niyo po ba? Kinausap niyo po ba siya? Nag-isip ng malalim si Mang Edgar. Kinakamot ang kanyang ulo. Opo, sir. Naalala ko. Nag-abot po ako ng sobre sa kanya na pinabibigay daw ni Ma'am Isabel. Pero kakaiba siya noon, sir. Anong kakaiba? Tanong ni Santi. Ang puso ay kumakabog. Parang balisa po siya. Umiiyak. Parang may gusto siyang sabihin, sir. Nagmamadali. Pero parang may pumipigil sa kanya. Sagot ng matanda. Ang sabi niya lang sa akin, pakisabi kay Sir Santi, ingatan niya si Gia. Tapos sumakay na po siya ng taxi. Pero bago umalis, isinulat niya sa kapirasong papel ang address niya sa Batangas. Sabi niya, kung sakali lang daw. Naramdaman ni Santi ang pagdaloy ng adrenaline sa kanyang buong katawan. Nasaan ang address, Mang Edgar? Ibinigay sa kanya ng matanda ang kapirasong papel. Ang mga numerong nakasulat doon, ang tanging pag-asa niya. Ang biyahe papuntang Batangas ay tila isang karera laban sa oras. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay isang hakbang palapit sa katotohanan na parehong kinatatakutan at inaasahan niya. Huminto siya sa harap ng isang maliit, simpleng bahay na gawa sa kahoy at semento. Malayo sa karangyaan ng Dasmariñas. May mga sampay na damit sa labas at isang aso na tumahol sa kanyang pagdating. Bumaba si Santi ng sasakyan. Huminga siya ng malalim. Bumukas ang pinto. Lumabas ang isang babaeng mas mukhang matanda at pagod kaysa sa huli niyang pagkikita, si Yaya Nena. Nang makita nito kung sino ang nasa harapan niya, ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat. Pagkatapos, ang gulat ay napalitan ng sakit. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata, mga luhang matagal nang kinikimkim. Niyakap nito ang sarili at napahagulgol. Sir Santi, sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Ang anak ninyo, si Gia, nasa panganib siya kahit noon pa. Pinaupo ni Yaya Nena si Santiago sa isang luma, ngunit matibay na silyang yantok sa kanilang maliit na sala. Ang hangin ng probinsya ay sariwa, malayo sa usok ng syudad, ngunit para kay Santi, ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat, puno ng mga salitang hindi nasabi at mga luhang hindi naiyak. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang nagtitimpla ito ng kape. Ang bawat galaw niya ay mabagal, na para bang pasan niya ang bigat ng buong mundo. Sir Santi, simula niya, ang boses ay nanginginig pa rin. Hindi ko po alam kung saan magsisimula. Sa simula, Yaya, mahinang sabi ni Santi. Ang kanyang sariling boses ay halos hindi niya makilala. Sabihin niyo sa akin ang lahat. At nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento ni Yaya Nena ang unang pasa na nakita niya. Ang mga sumunod pa. Ikinuwento niya kung paano unti-unting nawala ang kislap sa mga mata ni Gia.
kung paano ito naging isang batang laging takot, laging nakayuko. Bawat subo ng pagkain na sinusubaybayan ni Isabel, bawat maliit na pagkakamali na nagreresulta sa paghila kay Gia, papasok sa isang silid, kung saan ang tanging naririnig na lang ay mga pigil na hikbi. Habang nagsasalita si Yaya Nena, si Santi ay nakikinig lang, hindi kumukurap. Bawat salita ng matanda ay parang isang matulis na bubog ng salamin na tumutusok sa kanyang puso. Ang mga imahe ay nabubuo sa kanyang isipan. Ang anak niyang nanginginig sa takot. Ang asawa niyang may ngiti ng isang anghel, ngunit may kamay ng isang demonyo. Sinubukan ko po kayong sabihin, sir. Pagpapatuloy ni Yaya Nena, ang luha ay muling dumaloy. Noong umagang umalis ako, pero hinarang niya ako. Binigyan niya ako ng pera at sinabing, huwag na akong magpapakita. Natakot po ako, sir. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Pero ang pagsisisi ay halos pumatay sa akin gabi-gabi. Hindi niyo kasalanan, Yaya, sabi ni Santi. Ang panga ay nag-iigting. Ako ang may kasalanan. Ako ang ama. Ako dapat ang nakakita. May isa pa po, sir, sabi ni Yaya Nena. Tumayo ito at pumasok sa kanyang maliit na kwarto. Bumalik ito na may hawak na isang lumang lata ng biskwit. Binuksan niya ito. Sa loob, sa gitna ng mga sinulid at karayom, ay may isang maliit na piraso ng tissue. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay may isang maliit na tableta, kulay rosas. Ang mga bitamina. Bulong ni Yaya Nena. Ang sabi niya, bitamina daw para kay Gia. Pero pagkatapos itong inumin ng bata, lagi siyang matamlay, laging inaantok. Isang gabi, kumuha po ako ng isa. Itinago ko. May kutob po akong hindi maganda. Kinuha ni Santi ang tableta. Tinitigan niya ito. Isang maliit na bagay. Isang maliit na piraso ng lason na dahan-dahang pumapatay sa espiritu ng kanyang anak, sa ilalim mismo ng kanyang bubong. Isang nag-aalam na galit. Isang galit na mas mainit pa sa impyerno ang biglang kumulo sa kanyang dugo. Hindi na siya nagpaalam ng maayos. Ang tanging nasabi niya lang ay, "Salamat, Yaya. Ako na ang bahala." Sa loob ng kanyang sasakyan, habang mabilis na tinatahak ang daan pabalik sa Maynila, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Sa kabilang kamay, hawak niya ang maliit na tableta, ang katotohanan. Ang mukha ni Isabel ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Ang mga matatamis nitong nangiti, ang mga malalambing na salita, ang mga yakap na puno ng pagkukunwari. At siya ang tanga, ang bulag, ang abalang bilyonaryo na mas inintindi ang pagpapatayo ng mga gusali kaysa sa pag-aalaga sa sarili niyang anak. Daddy is closing a very, very important deal. Ang mga salitang yon ay parang lason na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Hindi siya dumiretso sa mansyon, dumiretso siya sa isang pribadong laboratorio na pag-aari ng isang matalik niyang kaibigan, si Dr. Miguel C. Santi, anong ginagawa mo rito? Nakita ko sa balita. Miguel, wala tayong oras. Putol ni Santi, inilapag ang tableta sa mesa. Kailangan kong malaman kung ano ito. Ngayon din. Nakita ni Miguel ang determinasyon at panganib sa mga mata ng kaibigan. Walang tanong-tanong, kinuha niya ang tableta at dinala sa loob ng kanyang lab. Ang sumunod na 30 minuto, ang pinakamahabang 30 minuto sa buhay ni Santi. Lumabas si Miguel mula sa lab. Ang kanyang karaniwang masayang mukha ay napalitan ng pagkasuklam at gulat. Hawak niya ang isang piraso ng papel. Santi, ano to? Saan mo to nakuha? Just tell me what it is, Miguel, sigaw ni Santi. It's a benzodiazepine, Santi. Isang uri ng malakas na tranquilizer, sabi ni Miguel. Ginagamit ito para sa mga taong may matinding anxiety o panic attacks. Sa dosis na ito, para sa isang 6 na taong gulang na bata. This is poison.
ito ang dahilan kung bakit siya laging matamlay. Kung matagal niya itong ininom, maaari itong makasira sa development ng kanyang utak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga salita ni Miguel ay tumagos sa puso ni Santi na parang mga balang yelo. Pag-uwi niya sa mansyon, dumiretso siya sa kanilang silid tulugan. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang lalaking nakatingin sa kanya ay nakasuot ng mamahaling damit. May relong nagkakahalaga ng isang bahay at may pangalan na kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ngunit ang nakikita niya ay isang duwag, isang talunan, isang tatay na pabaya, isang ama na hinayaang lasunin ang sarili niyang anak sa ilalim ng kanyang pamamahay. Sa sandaling iyon, ang lungkot at pagsisisi ay naglaho. Ang natira na lang ay isang malamig, matigas, at mapanganib na determinasyon. Hindi na siya ang Santi na nagpapadala sa mga pekeng luha ni Isabel. Hindi na siya ang bulag na asawa. Isa na siyang ama, nagigibain ang mundo para sa kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang pangalan ni Isabel. Sa unang ring sumagot ito, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Darling, where are you? Nag-aalala na ako." "Isabel," putol ni Santi. Ang boses niya ay kalmado, mapanganib na kalmado. "Umuwi ka na. May kailangan tayong pag-usapan." Natahimik si Isabel sa kabilang linya tungkol sa mga bitamina ni Gia. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal lamang ng ilang segundo. Ngunit para kay Isabel, iyon ay isang buong buhay. Sa loob ng ilang segundong iyon, ang lahat ng posibleng senaryo ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Paano nalaman ni Santi? Sino ang nagsabi? Si Yaya Nena. Iyon lang ang tanging posibilidad. Ang takot ay biglang kumalat sa kanyang sistema, malamig at mabilis, na parang lason. Ngunit si Isabel ay isang bihasang manlalaro. Sanay siyang gawing kalasag ang takot, gawing sandata ang desperasyon. "Okay, darling," sagot niya. Ang boses ay maingat na tinimpla para magtunog na guguluhan at kaunting nasasaktan. "I'm on my way." Sa loob ng 30 minutong biyahe pa uwi, hindi siya nagpanik. Nagplano siya. Binuo niya ang kanyang script. Inihanda niya ang kanyang entablado. Alam niyang ito na ang pinakamahalagang pagtatanghal ng kanyang buhay. Pagpasok niya sa mansyon, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang mga pulis, walang mga katulong. Tanging si Santiago lang, nakatayo sa gitna ng kanilang malawak na sala, ang likod ay nakaharap sa kanya, nakatingin sa isang malaking painting sa dingding. Ang postura ni Santi ay matigas, na parang isang estatwa na gawa sa galit. "Santi," malambing na tawag ni Isabel, dahan-dahang isinara ang pinto. "Nandito na ako. Pinakaba mo naman ako. Ano ba ang tungkol sa..." Dahan-dahang lumingon si Santi. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng inihandang salita ni Isabel. Ang mukha ng kanyang asawa ay hindi ang mukhang nakasanayan niya. Ang dating pagod at nag-aalalang mga mata ay wala na. Ang nakatingin sa kanya ngayon ay isang estranghero. Isang lalaking may mga matang malamig na parang yelo, matalas na parang kutsilyo. "Saan ka galing?" tanong ni Santi. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay tumagos hanggang sa buto ni Isabel. "Nakipag-usap lang ako sa isang kaibigan," sagot niya. Pinilit panatilihin ang lambing sa kanyang boses. "Sinusubukan kong humanap ng tulong, ng koneksyon, kahit ano, para mahanap si Gia." Hindi kumibo si Santi. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa center table. Mula sa bulsa ng kanyang coat, may kinuha siyang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay ang resulta ng laboratory test. Ibinagsak niya ito sa ibabaw ng salaming mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Bitamina, Isabel?" tanong niya.
Pampalakas ng katawan o pampahina ng isipan? Napasinghap si Isabel. Ito na yon, ang ebidensya. Ngunit hindi siya natinag. Sa halip, hinayaan niyang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Santi, anong ibig sabihin niyan? Huwag ka nang magpanggap, Isabel. Sigaw ni Santi. Ang kontroladong galit ay sa wakas sumabog. Alam ko na ang lahat. Ang mga pasa. Ang pagiging matamlay niya. Ang lason na ipinapainom mo sa anak ko araw-araw. At doon, gumuho si Isabel. Ngunit ito ay isang kontroladong pagguho. Isang pagtatanghal. Lumuhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang humahagulgol siya ng malakas. Oo, totoo! Sigaw niya sa pagitan ng mga hikbi. Ginawa ko nga, pero hindi dahil gusto kong saktan si Gia. Santi, maniwala ka sa akin. Gumapang siya palapit kay Santi at niyakap ang mga binti nito. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot sa sahig. Ang kanyang perpektong makeup ay sinira ng kanyang mga pekeng luha. Santi, hindi ko na kinakaya noon. Pagpapatuloy niya, ang hirap maging ina sa isang batang hindi sayo, sa isang batang laging nagpapaalala sayo na pangalawa ka lang. Naging matigas ang ulo niya, lalo na nang dumating ako. Hindi niya ako sinusunod. Nagwawala siya. Na-pressure ako, Santi. Natakot ako na isipin mo na hindi ako karapat-dapat na asawa, na hindi ako mabuting ina. Gusto ko lang siyang kumalma. Gusto ko lang ng konting kapayapaan. Tiningnan siya ni Santi mula sa itaas. Ang mukha ay hindi matinag. At si Yaya Nena? Tinangka niya akong i-blackmail. Mabilis na sagot ni Isabel. Itinaas ang kanyang mukha na puno ng luha. Nalaman niya ang tungkol sa gamot. Humingi siya ng pera. Sabi niya, kung hindi ko ibibigay, sisiraan niya ako sayo. Wala akong nagawa, Santi. Binigay ko ang pera para protektahan ka, para protektahan ang pamilya natin. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bag. Tingnan mo ang mga text niya. Ipinakita niya ang screen kay Santi. Naroon nga, isang serye ng mga mensahe na tila nanggagaling sa isang taong nanghihingi ng pera. May kasamang pananakot. Mga mensaheng maingat niyang ginawa mula sa isang prepaid SIM card. Ilang linggo na ang nakalipas. Isang contingency plan para sa eksaktong sandaling ito. Natingin si Santi sa telepono. Isang butil ng pag-aalinlangan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang Isabel na nakaluhod sa harapan niya, umiiyak. Desperada, ito ba ang parehong halimaw na kayang mag-orkestra ng isang kidnapping? Ang kwento nito, kahit gaano kasama, ay may bahid ng isang posibleng katotohanan ng isang babaeng na pressure at nagkamali. Naramdaman ni Isabel ang kanyang pag-aalinlangan. Ito na ang pagkakataon niya. Patawarin mo ako, Santi. Bulong niya, ang boses ay basag. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Pero maniwala ka, hindi ko kayang ipahamak si Gia. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Bumitaw siya sa pagkakayakap at tumayo. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Kung hindi ka naniniwala, sige, ipagpilitan mo ang gusto mo. Pero habang nagsisisihan tayo dito, ang anak natin ay nasa labas, nasa panganib. Kailangan nating magtulungan, Santi, hindi mag-away. Tumalikod si Santi. Ang isip ay naguguluhan. Ang galit niya ay naroon pa rin. Ngunit ang ebidensya ni Isabel ay nakapagtanim ng lason ng pagdududa. Nang makita ni Isabel na tumalikod si Santi, alam niyang nanalo siya. Nanalo siya ng oras. Mabilis siyang lumabas ng sala at umakyat sa kanilang silid. Isinara niya ang pinto. Ang kanyang pag-iyak ay biglang tumigil. Ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ang ipinakita niya kay Santi, kundi ang isang burner phone na nakatago sa ilalim ng kanyang mga alahas. Nagdial siya ng isang numero. Rico?
Sabi niya sa isang boses na walang anumang emosyon. Alam na niya, malapit na tayong mabisto. Ate, anong gagawin natin? Narinig niya ang gulat sa boses ng kapatid. Plan B. Malamig na sagot ni Isabel. Gawin mo na ngayon din. Ibinaba niya ang tawag. Huminga siya ng malalim at muling isinuot ang maskara ng isang nag-aalalang ina. Handa na siya para sa susunod na eksena. Sa ibaba, tumunog ang telepono ni Santi. Isang text message mula sa isang bagong numero. Masyado kang matagal. Doblehin mo ang bayad. Kung hindi, hindi mo na makikita ang anak mo. Buhay man o patay. Ang hangin sa loob ng abandonadong warehouse ay mabigat at amoy kalawang. Bawat ingay mula sa labas, ang pagdaan ng isang truck, ang tahol ng isang aso sa malayo, ay nagpapatindig ng balahibo ni Rico at nagpapakalam sa kanyang sikmura. Pero ang pinakamatinding takot niya ay hindi nanggagaling sa labas. Ito ay nasa kanyang harapan. Si Gia. Nakabaluktot ang bata sa isang luma at maruming kutsyon sa sahig. Ang balat nito ay maputla, maliban sa 2 bilog ng lagnat sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Nanginginig ito, kahit na ang init sa loob ng bodega ay halos nakakasuklam. Malamig, narinig ni Rico na bulong ng bata. Ang mga mata ay nakapikit. Daddy, Yaya, malamig. Isang alon ng gyagis ang bumalot kay Rico. Hindi ito kasama sa plano. Ang plano ay simple lang. Takutin ang bata, kunin ang pera, tapos na ang usapan. Walang sinabing magkakasakit ito. Walang sinabing magiging ganito. Kumuha siya ng isang basahan na dati puti at isinawsaw ito sa isang timba ng maligamgam na tubig poso. Dahan-dahan niyang ipinahid ito sa noo ng bata. Napangiwi si Gia sa kanyang pagtulog. Ate naman, anong gagawin ko dito? Bulong ni Rico sa sarili. Hindi na siya makapaghintay. Kinuha niya ang burner phone na bigay ni Isabel at tinawagan ito. Ate! Bungad niya nang sumagot ito. May problema. Nilalagnat ng mataas si Gia. Nagsasalita na siya ng kung ano-ano. Kailangan na siyang madala sa doktor. Isang malamig na katahimikan ang sumagot sa kanya mula sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ni Isabel, matigas na parang bakal. Huwag kang tanga, Rico. Walang doktor. Walang ospital. Hahayaan mo lang siya dyan. Pero ate, paano kung mamatay siya dito? Hindi ako mamamatay tao. Sigaw ni Rico, ang boses ay basag sa takot. Hindi pa siya mamamatay. Kalmadong sagot ni Isabel. Pero kung hindi ka susunod sa akin, baka ikaw ang mauna. Narinig ni Rico ang pagbabago sa tono ng kapatid. Nawala na ang pagiging kasabwat. Ang naririnig niya ngayon ay ang boses ng isang amo sa isang alipin. Tumawag na ako kay Santi, sabi ni Isabel. Plan B, gawin mo na ngayon din. Anong plan B? Ate, naguguluhan ako. Ang usapan, kukunin lang natin ang pera. Isang mapaklang tawa ang narinig ni Rico. Ang pera? Oo, makukuha natin ang pera. Pero kailangan nating siguraduhin na walang sabit, walang testigo. Naiintindihan mo ba, Rico? Walang pwedeng magsalita. Parang may yelong gumapang sa likod ni Rico. Walang pwedeng magsalita. Ang batang may sakit. At siya, ang kapatid na masyadong maraming alam. Siya ang huling piraso ng basura na kailangang itapon. Ate, nanginginig niyang sabi, hindi ko kaya. Wala kang pagpipilian. Madiing sabi ni Isabel, hintayin mo ang text ko para sa instructions at sumunod ka. Kung hindi na nito tinapos ang sasabihin, hindi na kailangan. Click! Ibinaba na nito ang tawag. Naiwan si Rico na hawak ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Tumingin siya sa paligid ng madilim na bodega. Ito na ang kanyang magiging libingan. Siya at ang batang ito. Mga sakripisyo para sa ambisyon ni Isabel. Tumingin siyang muli kay Gia.
Sa gitna ng kanyang lagnat, ang mukha ng bata ay napaka-inosente. Naalala niya ang sarili niya noong bata pa siya. Bago siya nalulong sa sugal, bago siya nabaon sa utang, bago siya naging isang halimaw na nagkukulong ng isang 6 na taong gulang na bata. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong desisyon na isinilang mula sa purong takot para sa sarili niyang buhay. Hindi na siya susunod kay Isabel. Hindi na siya magiging tupa na naghihintay na katayin. Kung mamamatay siya, mamamatay siyang lumalaban. At kung may isang maliit na tsansa para makatakas, susunggaban niya iyon. May isa pa siyang burner phone na binili niya gamit ang konting perang ibinigay sa kanya ni Isabel. Isang insurance policy, kung sakali. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Ang plano niya ay simple at mapanganib. Kakausapin niya si Santi Del Fuego ng direkta. Kukunin niya ang pera at tatakbo. Tatakbo siya palayo kay Isabel, palayo sa Maynila, palayo sa lahat ng ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang mensahe para kay Santi. Kailangan itong magtunog lehitimo. Kailangan itong magtunog mapanganib. Masyado kang matagal. Doblehin mo ang bayad. Kung hindi, hindi mo na makikita ang anak mo. Buhay man o patay. Huminga siya ng malalim. Idinagdag niya ang huling piraso ng kanyang plano. Ang pain. Dalhin mo ang 100 milyon bukas ng gabi, 8 p.m. Sa North Harbor, Pier 14, Bodega 7. Mag-isa ka lang. Pinindot niya ang send. Sa sandaling iyon, tinatakan na niya ang kanyang kapalaran. Wala nang atrasan. Ito ay sa pagitan na lamang niya at ni Santiago del Fuego. Ang hindi niya alam, ang tunay na kalaban ay papalapit na. Samantala, sa loob ng study room sa mansyon ng mga Del Fuego, nakatitig si Santiago sa 2 mensahe sa kanyang telepono. Ang isa ay ang pekeng text ng pananakot na ipinakita ni Isabel kanina. Ang isa naman ay ang bagong mensahe na kalalapag lang. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabasa ang lokasyon. Sa wakas, isang lugar, isang pag-asa. Ngunit bago pa man siya makakilos, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email notification mula sa kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, si Luis, na inutusan niyang mag-imbestiga sa lahat ng posibleng anggulo. Ang subject ng email, Urgent, Financial Trace on Ivy. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli, ngunit malinaw, na parang isang hatol ng kamatayan. Sir, na-trace namin ang isang malaking money transfer mula sa private account ni Ma'am Isabel papunta sa isang account na pagmamay-ari ni Ricardo Rico Vicencio na ginawa 3 araw bago ang insidente. Ayon sa aming source sa NSO, siya po ay kapatid niya. Hawak ni Santi ang telepono. Sa screen, magkatabi ang 2 mensahe, ang lokasyon kung nasaan ang kanyang anak, at ang hindi maikakailang katibayan ng kataksilan ng kanyang asawa. Ang lahat ng piraso ng puzzle, ang pag-alis ni Yaya Nena, ang mga bitamina, ang perpektong pag-arte ni Isabel, ang malinis na kidnapping, ang kapatid na biglang sumulpot, ay biglang nagkabit-kabit. Ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan ay naglaho, napalitan ng isang malinaw at nakakapasong katotohanan. Ang asawa niya, ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak. Siya ang ahas. Ang hangin sa North Harbor ay maalat at amoy diesel. Ang kadiliman ng gabi ay binabasag lamang ng mga nag-iisang ilaw mula sa mga poste at sa mga kalawanging barko na nakadaong sa pantalan. Ito ay isang lugar kung saan ang mga sikreto ay madaling itago at ang mga buhay ay madaling mawala. Para kay Santiago del Fuego, ito ang dulo ng mundo. O marahil, ang simula ng bago. Hindi na niya tinawagan ang mga pulis. Ang tiwala niya sa sistema ay naglaho kasama ng tiwala niya sa kanyang asawa. Ang tanging pinagkakatiwalaan niya ngayon ay ang kanyang sarili at ang bigat ng baril
na nakasukbit sa likod ng kanyang baywang. Isang bagay na hindi niya inaakalang kakailanganin niya sa labas ng firing range. Iniwan niya ang kanyang sasakyan sa malayo at naglakad sa gitna ng mga naglalakihang container van. Sinundan niya ang mga numero, Pier 14, Bodega 7. Ang bodega ay isang malaking istruktura na gawa sa kinakalawang na yero. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang, naglalabas ng isang manipis na sinag ng madilaw na ilaw. Huminto si Santi sa isang sulok, ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambol ng digmaan. Ito na, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Umugong ang kalawang na bisagra at ang tunog ay tila isang sigaw sa katahimikan. Sa loob, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, nakita niya si Rico. Nakatayo ito sa gitna ng bodega, nanginginig at may hawak na baril. Ang baril ay nakatutok sa kanya. At sa likod ni Rico, sa isang maruming kutsyon, nakahiga ang isang maliit na anyo. Gia! Bulong ni Santi. Del Fuego! Sigaw ni Rico. Ang boses ay nanginginig sa takot at adrenaline. Nasaan ang pera? Nasa sasakyan. Kalmadong sagot ni Santi. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang hawak. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Rico, kundi sa kanyang anak. Pero bago yon, gusto kong makita si Gia. Gusto kong malaman kung ayos lang siya. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Rico. Ngunit hindi nakinig si Santi. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, ang kanyang bawat galaw ay maingat. Hindi ako nandito para sa iyo, Rico. Nandito ako para sa anak ko. Habang lumalapit siya, mas luminaw ang imahe ni Gia. Ang pamumutla, ang panginginig, ang hirap sa paghinga, ang galit sa puso ni Santi ay biglang napalitan ng isang matinding takot na mas masahol pa sa anumang bala. May lagnat siya, sabi ni Santi. Ang boses ay basag. Ano ang ginawa mo sa kanya? Wala. Wala akong ginawa. Desperadong sagot ni Rico. Si Isabel, ang ate ko. Siya ang may plano ng lahat ng ito. Alam ko. Malamig na sagot ni Santi. At alam ko rin na ipapatay ka niya pagkatapos nito. Tingin mo ba hahayaan kanyang mabuhay, Rico? Ikaw ang nag-iisang testigo laban sa kanya. Ang mga salita ni Santi ay parang mga bala na tumama sa kahinaan ni Rico. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ito na ang pagkakataon niya. Ibigay mo sa akin si Gia, sabi ni Santi. Ang kanyang boses ay nagbago, naging malumanay na parang nakikiusap. Pagkatapos, ibibigay ko sa iyo ang pera. Makakatakas ka. Malayo sa kapatid mo, malayo sa lahat ng ito. Ito na lang ang tanging paraan para mabuhay ka, Rico. Sa sandaling iyon, isang mahinang ungol ang narinig mula sa kutsyon. Daddy, up. Ang isang salitang yon ay sumira sa lahat ng natitirang depensa ni Rico. Napatingin siya sa bata, pagkatapos ay kay Santi. Ang baril sa kanyang kamay ay nagsimulang bumaba. Ang kanyang pagiging kidnapper ay naglaho at ang natira na lang ay isang duwag na binatang gustong takasan ang sarili niyang kamatayan. Ngunit huli na ang lahat. Biglang bumukas nang malakas ang isa pang pinto sa gilid ng bodega. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, may takip ang mukha. Hindi ito pulis, isa itong tauhan. Rico, anong ginagawa mo? Sigaw ng bagong dating. Bago pa man makasagot si Rico, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Tinamaan si Rico sa balikat. Napasigaw siya sa sakit at nabitawan ang kanyang baril. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang tauhan ni Isabel ay itinaas ang baril nito. Hindi nakatutok kay Rico, kundi sa direksyon ni Gia, ang huling testigo na kailangang patahimikin. Huwag! Sigaw ni Santi. Walang pag-aalinlangan, ginawa ni Santi ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala na gagawin niya. Tumakbo siya,
Hindi palayo sa panganib, kundi patungo rito. Inilagay niya ang kanyang sariling katawan sa pagitan ng baril at ng kanyang anak. Isang putok. Isang matinding sakit sa kanyang kaliwang braso. Ngunit hindi niya ito ininda. Bumagsak siya sa tabi ng kutsyon, niyakap si Gia, tinakpan ito ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang init ng dugo na dumadaloy sa kanyang braso, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. "Daddy!" Umiiyak na bulong ni Gia. "I'm here, princess," sabi ni Santi. "I'm here. I won't let anyone hurt you again." Narinig niya ang isa pang putok. Pagkatapos ay mga sigawan. Ang tauhan ni Isabel at si Rico na kahit sugatan ay lumalaban para sa kanyang buhay ay nagpapambuno. Ngunit ang ingay ay biglang naputol ng tunog ng mga sirena ng pulis. Mabilis. Marami. Papalapit. Ang tauhan ni Isabel ay natigilan. Tumingin ito sa labas. Walang daan para makatakas. Sa huling desperadong kilos, itinutok nitong muli ang baril kay Santi. Subalit bago pa man nito makalabi ang gatilyo, bumukas ng malakas ang pangunahing pinto. Pumasok ang mga pulis, nakatutok ang kanilang mga armas. "Pulis! Bitiwan ang baril!" Napatigil ang lahat. Sa labas ng bodega, nakaupo sa loob ng isang itim na kotse na nakapark sa dilim, pinanood ni Isabel Vicencio ang pagdating ng mga ilaw ng pulis. Hindi niya ito maintindihan. Paano? Paano sila nalaman? Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang perpektong script. Ang lahat ay gumuho, walang pag-aalinlangan. Ini-start niya ang makina. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang mawala. Pinihit niya ang manibela, tinapakan ng silinyador, at pinaharurot ang sasakyan papalayo sa eksena ng kanyang krimen. Ngunit pagliko niya sa isang kanto, isang hilera ng mga sasakyan ng pulis na nakabukas ang mga ilaw, ang humarang sa kanyang daan. Isang pader ng pula at asul na ilaw. Isang pader na sumisimbolo sa dulo ng kanyang malayang buhay. Pinalibutan siya. Wala na siyang matatakbuhan. Ang bida sa kanyang sariling kwento ay biglang naging kontrabida na nakakulong sa huling eksena. Tapos na ang pagtatanghal, ang puti ng mga pader ng ospital ay nakakasilaw. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw sa lahat. Para kay Santiago del Fuego, ang bawat beep ng monitor sa tabi ng kama ng kanyang anak ay isang paalala. Isang paalala ng kanyang pagkukulang at isang paalala ng pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Ang bala ay ligtas na natanggal mula sa kanyang braso. Isa lamang itong mababaw na sugat. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay mas malalim, mas masakit, at alam niyang magtatagal bago ito maghilom. Si Isabel at ang kanyang mga tauhan ay naaresto. Si Rico na nagtamo ng tama ng baril sa balikat ay umamin sa lahat ng kanyang kasalanan. Itinuro si Isabel bilang utak ng lahat. Ang kaso ay malinaw. Ang legal na laban ay tapos na. Ngunit ang tunay na laban ni Santi ay ngayon palang nagsisimula. Sa unang 2 araw, hindi siya umalis sa tabi ni Gia. Natutulog siya sa isang hindi komportableng sofa. Ang kanyang mamahaling suit ay pinalitan ng simpleng t-shirt at pantalon. Pinapanood niya ang pagtulog ng kanyang anak, isang pagtulog na hindi mapayapa. Isang gabi, nagising si Gia na sumisigaw. "Huwag po! Ayoko na, Daddy!" Agad na lumapit si Santi sa kama. Ang puso niya ay nadudurog sa bawat hikbi ng bata. Hinawakan niya ang kamay nito. "Princess, nandito si Daddy. Gising na. Panaginip lang yan. Ligtas ka na." Dahan-dahang iminulat ni Gia ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang mukha ng kanyang ama, ang takot ay napalitan ng luha ng ginhawa. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Daddy, akala ko. Shh! Tapos na ang lahat," bulong ni Santi habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Hindi na aalis si Daddy. Hindi na kita iiwan ulit." Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang bagong ritual para kay Santi.
Siya ang nagpapakain kay Gia. Siya ang nagbabasa ng mga kwentong pambata, ginagaya ang boses ng bawat karakter. Siya ang kumakanta ng mga lullaby, kahit na sintonado, hanggang sa makatulog ito. Ginagawa niya ang lahat ng bagay na dapat ay ginawa niya noon pa. Isang araw, habang nanonood sila ng cartoons, sa maliit na TV ng ospital, isang press conference ang biglang lumitaw sa screen. Siya, si Santiago del Fuego, ang nasa balita. Ngunit ang anunsyo ay hindi tungkol sa isang bagong gusali o isang bagong kontrata. Lumabas ang kanyang pinagkakatiwalaang COO sa podium. In light of recent events, Mr. Santiago del Fuego is officially stepping down as CEO of Del Fuego Land Incorporated. He will be taking an indefinite leave of absence to focus on a project that is far more important, his family. Hindi inalis ni Santi ang kanyang tingin sa screen. Isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao, ang imperyong binuo niya mula sa simula, ay kanyang binitawan. Ngunit sa halip na makaramdam ng panghihinayang, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. "Daddy, bakit wala ka na sa TV?" Tanong ni Gia na nakatingin din sa balita. Ngumiti si Santi at ginulo ang buhok nito. "Kasi princess, mas gusto kitang kasama dito kaysa makita mo lang ako sa TV." Kinonsulta rin niya ang pinakamagaling na child psychologist sa bansa. Isang mabait na babae na nagngangalang Dr. Reyes. "Mr. Del Fuego," sabi ni Dr. Reyes sa kanya sa isang pribadong pag-uusap. "Physical wounds heal fast, but trauma? Trauma is a different kind of wound. It's invisible but it runs deep. Gia needs time, she needs patience, but most of all, she needs you. She needs to feel safe again, at ikaw lang ang makakapagbigay nun." Sinunod ni Santi ang bawat payo. Natutunan niyang huwag pilitin si Gia na magkwento tungkol sa nangyari. Natutunan niyang intindihin ang mga sandali ng pananahimik nito. Natutunan niyang ang isang yakap ay mas may halaga kaysa sa libu-libong salita. Isang hapon, habang nagdodrawing si Gia, lumapit si Santi. Nakita niya ang ginuguhit nito, 2 stick figure sa ilalim ng isang araw, magkahawak kamay. "Sino yan, princess?" tanong niya. "Tayo po, Daddy," sagot ni Gia nang hindi tumitingin sa kanya. Pagkatapos, gumuhit ito ng isang maliit na bahay sa tabi nila. Hindi isang mansyon na may malaking gate, kundi isang simpleng bahay na may hardin at mga bulaklak. Sa araw na lalabas na sila ng ospital, habang inaayos ni Santi ang kanilang mga gamit, ang balita sa TV ay muling nag-flash ng isang pamilyar na mukha. Si Isabel Vicencio, nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Ang mukha ay walang make-up. Ang dating ganda ay nilamon ng kapaitan. Ibinaba ng korte ang hatol. Guilty on all charges. Kidnapping for ransom, frustrated murder, child abuse, habambuhay na pagkakakulong. Tiningnan ni Santi ang screen. Hindi galit, hindi awa, kundi isang pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanata. Dumating ang oras para umalis. Habang naglalakad sila sa koridor, nakita ni Santi ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Gia. "Daddy, saan po tayo uuwi?" tanong nito. Ang boses ay may halong takot. Takot na babalik sila sa bahay na puno ng masasamang alaala. Lumuhod si Santi para magpantay sila. "Hindi na tayo babalik doon, anak. Uuwi tayo sa bago nating bahay." Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang tunay na ngiti, maliit at alanganin, ngunit tunay, ang sumilay sa mga labi ni Gia. "Talaga po, Daddy?" "Oo, princess," sagot ni Santi, habang pinipigilan ang sariling luha. Binuhat niya ang kanyang anak. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, palayo sa nakaraan at patungo sa isang hindi tiyak na hinaharap, naramdaman ni Santi ang bigat ni Gia sa kanyang mga bisig. Hindi ito isang pabigat. Ito ang kanyang angkla, ang kanyang lakas. Tumawag ang kanyang telepono. "Si Dr. Reyes, Mr. Del Fuego, I just want to remind you," sabi nito sa kabilang linya.
Ang paghilo may isang mahabang proseso. Ang pinakamahalaga ay nandoon ka sa bawat hakbang. Tumingin si Santi sa kanyang anak na isiniksik ang mukha sa kanyang leeg. "I will be, doctor," sagot niya. Every step of the way. 6 na buwan ang lumipas. Ang malakas na hangin mula sa dagat ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Dito, sa isang maliit na bahay sa tabi ng dalampasigan sa Batangas, malayo sa ingay at multo ng Maynila, sinimulang buuin muli ni Santiago del Fuego at ng kanyang anak ang kanilang mga buhay. Ang mansyon sa Dasmariñas ay naibenta na. Ang malaking bahagi ng kumpanya ay ipinasa na sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Ang natira kay Santi ay sapat na. Sapat para sa isang simpleng buhay, sapat para sa lahat ng pangangailangan ni Gia, at higit sa lahat, sapat na oras. Si Gia, na nakaupo sa buhangin, ay abala sa pagbuo ng isang kastilyo. Ang kanyang mga kamay, na dati laging nanginginig, ay matatag na ngayon habang dinadampot ang basang buhangin. Ang kanyang buhok, na laging nakatakip sa kanyang mukha, ay hinahayaang tangayin ng hangin. Ipinapakita ang isang mukhang wala ng bakas ng takot. Tanging konsentrasyon lamang na kanyang ginagawa. Mula sa kanyang kinauupuan sa isang banig, pinanood siya ni Santi. Hindi na siya ang bilyonaryong si Santiago del Fuego na nakikita sa mga magazine. Ang kanyang balat ay mas maitim dahil sa araw. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo mula sa pag-aayos ng kanilang maliit na hardin. At sa kanyang mukha, mayroong isang ngiti, isang tunay na ngiti na nagmumula sa isang pusong payapa. Ang bawat araw ay isang maliit na tagumpay. Ang unang pagkakataon na tumawa si Gia ng malakas. Ang unang gabi na nakatulog siya nang hindi binabangungot. Ang unang araw na kusa, siyang nagkwento tungkol sa kanyang mga bagong kaibigan sa maliit na eskwelahan sa bayan. Lumapit si Santi at umupo sa tabi ng kanyang anak. "Wow, ang ganda naman ng castle mo, princess," sabi niya. Tumingala si Gia at ngumiti. "Para sa ating dalawa to, Daddy. Dito tayo titira. Walang masamang tao na makakapasok." Isang maliit na kurot ang naramdaman ni Santi sa kanyang puso. Ngunit hindi na ito sakit, kundi isang matamis na kirot ng pagmamahal. "Walang sino man ang makakapanakit sa'yo, anak. Pangako yan ni Daddy." Sa di kalayuan, isang pamilyar na anino ang kanilang natanaw. Isang matandang babae na may dalang isang bayong. "Yaya Nena!" Sigaw ni Gia, at mabilis na tumakbo para salubungin ito. Niyakap ng mahigpit ni Yaya Nena ang bata. Linggo-linggo kung dumalaw ang matanda, nagdadala ng mga paboritong kakanin ni Gia at ng mga kwentong puno ng aral. Siya ang naging tulay ni Gia, pabalik sa isang mundong may tiwala at kabutihan. "May dala akong paborito mo, apo," sabi ni Yaya Nena. Inilabas ang isang mainit-init pang biko mula sa kanyang bayong. Habang kumakain sila sa ilalim ng isang puno ng niyog, pinanood ni Santi ang dalawa na nagtatawanan. Ito ang yaman. Hindi ang mga numero sa stock market, hindi ang mga titulo ng lupa, kundi ang simpleng sandaling ito, ang tawa ng kanyang anak, ang pagmamahal ng isang matapat na kaibigan. Pagkatapos, kinuha ni Santi ang isang saranggola na ginawa nilang dalawa ni Gia nung isang linggo. "Halika, princess, paliparin natin." Tumakbo silang mag-ama sa dalampasigan. Sa tulong ng malakas na hangin, ang saranggola ay mabilis na umakyat sa langit. Isang makulay na ibon na gawa sa papel at patpat, sumasayaw sa asul na kalangitan. Hawak nilang dalawa ang pisi. Pinanood nila itong lumipad ng mas mataas, mas malayo, na para bang inaabot nito ang mga ulap. Habang papalubog ang araw, pinipinta nito ang langit ng mga kulay kahel at rosas. Umupo silang muli sa buhangin. Magkatabi, pinapanood ang paglubog ng araw sa dagat. "Daddy," mahinang tanong ni Gia, isinandal ang ulo sa balikat ng kanyang ama. "Anong itatayo natin bukas?" Niyakap ni Santi ang kanyang anak. Ang init ng katawan nito
ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hinalikan niya ito sa noo. Kahit ano, anak. Tumingin siya sa papalubog na araw, sa walang katapusang abot-tanaw. Kahit ano, basta magkasama tayo. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na hindi lahat ng mana ay nasusukat sa pera, lupa o matatayog na gusali. Ang tunay na yaman ng isang pamilya ay ang pagmamahal, pag-aaruga, at presensya na minsang ipinagkakait dahil sa kasakiman at ambisyon. Kapag pinili ng isang magulang ang kapangyarihan kaysa sa anak, nagbubukas ito ng pinto sa pang-aabuso at katahimikang mas masakit pa sa sigaw. Ngunit sa huli, ang kasamaan ay hindi kailanman nagtatagumpay magpakailanman. Darating ang sandaling ito'y mabubunyag at mananagot. Samantala, ang mga pusong tapat at handang magsakripisyo ay nagiging sandigan ng pag-asa at pagliligtas. Ang kwentong ito ay paalala na ang kabutihan, gaano man katahimik, ay may lakas na baguhin ang kapalaran. Sa inyong palagay, ano ang mas mahalaga? Ang iniwang ari-arian o ang alaala ng pagmamahal mula sa magulang? Kung kayo ang nasa ganitong sitwasyon, paano ninyo poprotektahan ang isang inosenteng buhay? Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Sana ay ligtas kayo, maayos ang kalagayan, at patuloy ninyong pinapahalagahan ang mga taong mahalaga sa inyong buhay. Ano ang aral na pinakanag-iwan ng marka sa inyo?